Alright. Isa na namang Alright. Isa na namang balita ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito, mga kababayan. Dahil, natagpuan naaalala nyo pa ba? Naaalala nyo pa ba yung sinasabi nila nahuli na Chinese spy na mayroong mga high-tech na mga gamit? Eto na. Chinese spy na nahuli. Malaking fake news pala. Patay tayo dyan. Oo. Dapat yung mga nagpapakalat dito, yung mga nagpapakalat na may spy ang China din sa Pilipinas, dapat yan ang pinapatawag doon sa TRICOM dyan sa Kongreso. Aba, itong Chinese pala na ito, mga kababayan, nakapangasawa na ng Pinay na taga Zamboanga at nakatira na siya dito sa Pilipinas ng more than 10 years. Ito mga kababayan, napakalaking kahihiyan ito sa bansa natin. Dahil sa pangyayaring ito, parang may nangyayaring, failure of intelligence. Napakalaki ng epekto nito sa ating mga kababayang OFW. Lalo na yung mga kababayan natin na nandyan sa mga Chinese territory, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Macau, at maging sa China mismo. Baka mabuli sila doon, di ba? Dahil eto mga kababayan, hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi naman pala sila sigurado, nagpa-preskon agad. Kaya ngayon, mga kababayan, galit na galit kayo ng China sa atin. Gumagawa tayo ng problema, na alright. Okay. Master Judea nagbabalik at sa araw na ito, mga kababayan, isa na naman nakagimbal-gimbal na balita ang ating pag-uusapan. Dahil Chinese spy, na pinapakalat nila at pinagmamayabang, fake news pala. Natatandaan nyo pa ba yan, mga kababayan? Yung 5 days ago, may nahuli daw na spy, na mayroong mga high-tech na gamit. Fake news pala yon dahil, itong tao pala na ito, mga kababayan, ay matagal nang nakatira dito sa Pilipinas. Nakapangasawa na nga ng Pilipina na taga Zamboanga. At ito daw di umano, mga kababayan, ay tinorture. Paktay ka diha. So ito mga kababayan, napakalaking kahihiyan nito sa mga kababayan natin. Sa ating bansa mismo, itong pangyayaring ito dahil nangangahulugan lang ito na hindi secure o nagkakaroon tayo ng failure of intelligence. Malaki po ang epekto nito sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW na nasa Chinese territory, katulad ng Singapore, China, Macau, at maging nasa China mismo, mga kapatid. Baka mabuli sila doon. At ngayon, mga kababayan, nagagalit ang China sa Pilipinas dahil sa pangyayaring ito. Hindi ko alam kung bakit hindi naman pala sila sigurado, mga kababayan, na ito ay totoong spy. Bakit nagkaroon agad ng press conference? Kaya ito na ngayon ang nangyayari. Galit na galit ang China, pero ang pag-uusapan natin, mga kababayan, patutunayan natin na hindi siya spy, at aalamin natin kung ano ang kanyang trabaho,
at kung saan ginagamit yung mga aparato o yung mga high-tech umano na mga kagamitan na ginagamit nila. At aalamin din po natin ang mga pagkatao nitong mga hinuni nila. Oo. Pero ngayon, ang problema natin ito. Naaresto ang mga suspect dahil sa di umano'y pag-espiya sa mga kampo militar, pulis Di umano'y. at EDCA sites. Mariing itinanggi ng China ang mga paratang at nanawagan sa mga mamamayan nito na sumunod sa lokal na batas. Hinimok din ito ang Pilipinas na itigil ang pagkalat ng ulat tungkol sa umano'y Chinese spy. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng mga Chinese na Alright. Magandang araw mga kababayan, Master Judea na naman at isa na namang video ang ating gagawin. At sa video na to mga kababayan, aba Alright. Isa na namang video ang ating pagsasaluhan mga kababayan at napag-alaman natin na yung pinapakalat nila na Chinese spy na mga nahuli ay malaking fake news. Dapat yung mga nagpapakalat ng ganito, yun ang paharapin diyan sa TRICOM ng Kongreso, na pag-iimbestiga sa pagpapakalat daw ng fake news. Dapat ito yun. Naalala niyo pa ba yan, mga kababayan, yung hinuli nila 5 days ago na di umano ay Chinese spy. Ngayon, sa video na ito, aalamin natin kung ano ang totoo niyang trabaho at kung ano ang gamit, kung saan ginagamit yung sinasabi nilang mga high-tech na kagamitan na pang-spy daw. Oo. Alamin natin lahat ng mga kaganapan dito, lahat ng katotohanan, mga kababayan, kung ano ang trabaho, taga saan, sino ang mga nahuli na ito. Aba, atat na atat atat sa press con, hindi naman pala tayo sigurado kung spy talaga yan. Ito mga kababayan, napakalaking kahihiyan ito sa bansang Pilipinas. Dahil sa pangyayaring ito, nangangahulugan lang na baka pagtawanan lang tayo ng ibang bansa dahil sa failure of intelligence. At malaki din ang epekto nito, mga kababayan, sa mga kababayan nating OFW, lalo na yung mga nandyan sa Chinese territory, sa Singapore, Macau, Hong Kong, at maging sa China mismo. Dahil alam nyo kung bakit? Baka mabuli lang sila doon. Oo. Baka mabuli sila doon. Papaano kung yung ginagawa natin sa mga Chinese dito sa Pilipinas, gawin din nila sa mga Pilipino na nandun sa kanilang bansa. Nandun sa kanilang teritoryo. Wala tayong problema, no? Wala tayong problema, Wala tayong problema kung totoong spy yan. Lintik, durugin nyo yan ng pinong-pino, gawin yung sisig. Oo. Kung totoong spy at kumukuha ng impormasyon sa Pilipinas, at kung ano pa man na ikakapahamak ng ating bansa, durugin nyo yan. Pero, por Diyos por Santo naman, siguraduhin ninyo na totoo ang pinagsasabi ninyo, totoo ang ipinipresenta ninyo sa mga tao dahil ito, parang kung ganito't ganito lang naman ang gagawin ninyo, parang lumilikha kayo ng gulot, pinag-aaway nyo ang Pilipinas at ang China. Biruin mo, pagbintangan mo, ikaw, halimbawa, ikaw, isa ka, ito paliitin natin, sa pamilya mo, sa bahay mo. May isang tao, o kapitbahay mo, na nagpakalat na, magnanakaw yung anak mo. Anong mararamdaman mo? Ano ang gagawin mo? Di ba pag sinabi na kapitbahay mo, magnanakaw yung anak mo, magagalit ka. Magagalit ka sa anak mo, or it's either magagalit ka sa anak mo, or magagalit ka sa kapitbahay mo.
Dahil alam mo na hindi, ikaw maniniwala ka na hindi nagnakaw ang anak mo, pero kung napatunayan na nagnakaw ang anak mo, eh di syempre paparusahan mo yan. Pero sisiguraduhin mo muna na nagnakaw yung anak mo. Kasi masisira ang reputasyon ng pamilya mo, kung halimbawa nagpapakalat ng hindi totoo o kasinungalingan ng kapitbahay mo. Tama, mali. Kaya siyempre, dahil sa pangyayaring ito, mga kababayan, magkakaroon ng reaction ang Chinese government. Magagalit ang Chinese government, lalo na kung alam nila sa sarili nila na hindi talaga nangyayari ang ibig palabasin ng mga otoridad natin dito sa Pilipinas. We're not backing China, Hindi natin kinakampihan ng China, nandun lang tayo sa totoo. Ikaw ba naman, pagbintangan ka na kung ano-ano, abay, magagalit ka, magsasalita ka, at ito na nga ang nangyayari. Pero, aalamin natin mga kababayan, lahat, kung saan ginagamit, yung mga aparato, kung taga saan ba itong Chinese na ito, at yung dalawa niyang kasama, aalamin natin yan along with this video. At kung ano ang ginagawa nila, aalamin natin. Pero bago tayo magsimula, magandang araw muna sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan natin na mga nasa China. Sa mga kababayan natin nasa iba't ibang sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Okay? So ito mga kababayan, may reaction ngayon ng China. Naaresto ang mga suspect dahil sa di-umano'y pag-espiya sa mga kampo militar, pulis at EDCA sites. Mariing itinanggi ng China ang mga paratang at nanawagan sa mga mamamayan nito na sumunod sa lokal na batas. Hinimok din ito ang Pilipinas na itigil ang pagkalat ng ulat tungkol sa umano'y Chinese spy. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng mga Chinese national sa bansa. Naku po! Mga kababayan, napagkalaban po natin na ang pinapakalat nilang Chinese spy ay isang napakalaking fake news. Alam niyo mga kapatid, dapat yung mga nagpapakalat nito, yung mga ganitong mga pangyayari dahil wala namang katotohanan, dapat ito yung pinapaharap nyo sa TRICOM. Yun dyan sa Kongreso. Imbestigahan daw nila yung pagpapakalat ng fake news, di ba? So ito, napakalaking fake news daw po nito. Napakalaking kahihiyan nito sa bansa natin. Bakit? Anong iisipin ng ibang mga karatig nating bansa o yung mga ibang bansa? Ano iisipin nila? Hindi tayo nagsisiyasat. Kulang tayo. Nagkakaroon tayo ng sinatawag na failure of intelligence. Malaki po ang epekto nito sa ating mga kababayan, sa ating bayan mismo. Lalo na yung mga OFW na nandyan sa mga Chinese territory, Macau, Hong Kong, Singapore, maging sa China mismo. Baka mangyari nito, mabuli sila ng mabuli. Sinungaling yung mga namumuno sa inyo, nagpapakalat ng fake news. So yon, may reaction po ang China, mga kababayan, at pinabubulaanan po nila. Hindi po natin ipinagtatanggol ang China. Doon lang po tayo sa katotohanan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, tayo natin ay babanatan. Alam niyo kung bakit wala na-accomplish ang administrasyon ni Marcos? Nauuna yung salita bago gawa. Nauuna yung exposure bago doon sa solusyon. Nauuna ang exposure bago sa accomplishment. Tulad nito, sirak na naman ang kredibilidad ng Pilipinas. Nasaan yung billion-billion yung intelligence funds? Confidential funds? Sana pupunta? Nakakahiya po ito, mga kababayan, dahil hindi lang kapakanan ng mga Pilipino ang nasasadlak sa kahihiyan, kundi pati, yung ating bansang Pilipinas. Halimbawa, sino na lang ang maniniwala sa atin kung tayo ay sinungaling? Papaano tayo makaka-attract ng mga investor sa ating bansa,
Kung iniisip nila sinungaling tayo, manluloko tayo. This is bad for our country. Abay, gusto ata talaga nilang magkagera. Gusto ata talaga nilang pag-awayin ang Pilipinas at ang China. Oh, so tayo na lang po mga kababayan ang umayo sa kapalpakan ng mga namumuno sa atin. Ganun ba? Ayusin natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, paglalahad ng tunay na kaganapan, ng tunay na pangyayari. Oh, let's go! Oh, alamin natin kung sino-sino itong mga hinuli nila at kung anong mga trabaho nila, kung ano yung whereabouts nila, at alamin natin dito mga kababayan. Ito ang problema sa atin. Nauuna yung pagpapabibo-bibo natin kaysa mapatunayan muna yung mga nasa isip nyo, yung mga hinala ninyo. Oo. O eto, na ngayon, ang nangyayari. Naalala nyo ba, merong nahuli ang otoridad at sinasabing espiya daw ng China or Chinese spy. Naku po, meron pong naging pahayag dyan si Ma'am Teresita Angsi ng Kaisa para sa Kaunlaran at makakasama po natin siya ngayong gabi. Ma'am Teresita, magandang gabi po. Admar Vilando, kasama po si MJ Mondihar. Good evening, ma'am. Magandang gabi naman po sa inyo. Opo. Ma'am, para sa kaalaman po ng lahat, ano po ang inyong impormasyon na natanggap nyo po rito? Kasi itong sinasabing Chinese spy na si Deng Yangkeng at nabasa ko nga po itong inyo pong naging statement ay parang nagsasagawa lang sila ng para sa road testing project dito sa bansa para sa road mapping, para sa mga smart vehicles. Ano po yung mga impormasyon po na inyo pong alam po ukol dito, ma'am? Ganito po yun, dahil isang linggo na nahuli yan si Tang Yanqing. Hindi siya makausap ng asawa niya na taga Zamboanga, no? Hindi rin siya makausap ng Chinese Embassy. Nako po! Oh, bakit hindi pinapakausap sa asawa? Bakit hindi pinapakausap sa Chinese Embassy? Oh, eto mga kababayan at Chinese na ito ay 10 taon na daw po na naninirahan sa Pilipinas at nagkaroon na nga ng asawa na taga Zamboanga. At di umano, napag-alaman, tinorture pa! Humihingi ng consular visit. So, ang nangyari, tumawag yung family niya from China sa akin, no? At sinasabi, papaanong naging spy ang itong kapatid ko, ang nakausap ko yung kapatid, no? Nagtatrabaho lang yon, no? Parang road mapping, yung parang for smart vehicles. Kuyari, taga China ka, taga Beijing, pupunta ka ng Manila, hindi ka marunong mag-navigate, gagamitin mo yung China navigation, yung Taohang na ginagamit. Ang equivalent noon, Google Maps, no? Paktay ka diha. Nagro-road mapping lang pala. Road mapping. Ina-update yung kanilang sistema. Kasi alam mo, ang Google Earth, AccuWeather, etong Google Maps mga kababayan, kaya po tayo, alam ba, eto, yung Google Map, kaya po natin nagagamit ang Google Map papunta kung saan na lugar na hindi natin alam dahil sa Google Earth, no? Sa Google Map. Ina-update po nila yan, nagkakaroon po dyan ng road mapping. Road mapping po para mailagay yung lugar doon sa Google Earth, sa Google mismo. Para pag ikaw, nag-navigate ka, halimbawa, from point A to point B, ilalagay mo yung address doon sa point B na pupuntahan mo at automatic, dadalhin ka doon ng Google Maps doon sa point B na ipinin mo. Oo. Kaya minsan, di ba? Ito, ganito yan. Minsan, pagka gumagamit ka ng, sabihin na natin, Waze or Google Maps,
minsan tinatype mo diyan sa Google Maps or sa Waze, hindi siya ma-recognize. Hindi mo wala sa data, no? Kasi hindi pa po 'yung naidadagdag doon sa data sa ng roadmap. Hindi pa po naro-roadmap. Ibig sabihin, hindi pa po naidadagdag yung address na 'yon doon sa data, doon sa Google Earth, yung address mo wala pa doon. Kahit dito sa yung mga bago na subdivision, ganun po ang nangyayari kasi bakit? Wala pa, hindi pa naro-roadmap. At yun po ang trabaho nito na Chinese. Tapos spy na daw di umano. At malalaman natin mamaya kung saan po ginagamit yung mga aparato na dala-dala nila na sinasabi nitong napakagaling natin na chief of staff ng AFP na high-tech daw. Sige po. Tingnan natin kung high-tech po yun sige. Pero ito muna tayo. Nakikita naman ninyo siguro yung mga umiikot na sasakyan ng Google Maps na nag-a-update lagi ng kanilang map. I think yan yung sinasabi ng kapatid. Ako, I have no way of verifying, no? Ang sabi ng kapatid, malayong-malayo sa spy equipment yung dala ng kuya ko dahil kung spy yan, dala niya sa sarili niyang sasakyan yung mga equipment na ginagamit niya pang spy, di ba? Sabi niya parang it's so far-fetched, no, na mangyayari yon. Ang dala niya mga simple lang na commercial na klaseng router na ginagamit talaga sa road mapping. May kinuwento siya na 10 kilometers, gano'ng katagal yung takbo mo? Kasi nga, you should know the road condition. Malalaman mo ngayon yung kung gano'ng kabilis yung map mo maitatakbo yung 10 kilometers. So yun, ang sinabi sa akin, I have no way of verifying, pero sabi ko, yung mga nag-iimbestiga, tingnan naman ninyo yung equipment. Parang nagbigay agad kayo ng conclusion, chinek ba ninyo, no? Kung totoo ba yung mga accusations na ganyan? Kung may mga Pinoy sa ibang bansa, ma'am, no, mga OFW, pag nagkaroon sila ng nahuli sila kung ano man, di po ba tinutulungan agad yan ng ating konsulada, ng ating embahada? Pero sa nabanggit nyo po, yung embahada ng China ay hindi maka-access dito sa kanilang citizen? Lumapit na sila sa DFA, lumapit sila sa Department of Justice, hindi pa rin sila pinayagan ng consular visit at nalaman ko dun sa kapatid na tumawag yung kaibigan daw ni Tang Yuanqing at sinabi na he was badly tortured. Paktay ka diha. Abay, kung tinorture yan, ay hindi po talagang paharapin yan. Kasi may mga pasa yan, baka may mga sugat pa. Malilintikan sila dyan dahil hindi naman pala totoong spy. Tapos tinorture nila. Hindi po tayo ang may sabi. Kung ikaw, wala kang itinatago, bakit ayaw mo ipakausap sa embahada ng China? Bakit ayaw mo ipakausap sa asawa? Something is going on. No? Kaya siguro hindi nila maiharap. So I do not know, I'm not jumping to conclusion, pero bakit hindi ninyo iharap sa Chinese Embassy? Isang linggo na. As of today, no? Exactly 1 week. Ma'am, pinapagaling pa po yung mga pasa niyan. Pinapagaling pa yung mga pasa-pasa, yung mga sugat-sugat para pagka kahit sabihin ninyo na tinorture yan, tinorture, bakit wala naman pasa, wala naman sugat? We are not grade 1. We were not born yesterday. Lokohin nyo yung mga... Ay, Diyos mio. Nang nahuli ninyo yung taong yan, at nasampahan ba ng kaso, no? At
hindi man lang ninyo payagan na meron siyang representation, no? Lilipad bukas ng umaga yung asawa niya from Zamboanga, no? Na worried na worried. Iyak nang iyak yung parents, no? Nitong si Tang Yanqing. At hindi naman siya yung sinasabing iniisip nila ng mga POGO workers, gano'n. 10 taon na dito, nagkaanak na nga dito yung taong yan. Paktay ka diha. This is really, really bad. Dahil sa maling akala mo spy, totorturin mo. Kung totoo ito kung totoo po ito, pinaghinalaan mong spy dahil may mga high-tech na aparato, ito torture mo, paktay tayo dyan. This is not good. Kaya parang ano ba nangyayari? Pinipilit ba ninyo mag-away talaga ang China at Pilipinas at pinipilit ninyo yung ganyang make-believe ng mga spy story? Baka spy kids. Baka nanonood itong mga namumuno sa atin ng spy kids. Baka nakapanood ng pelikula na ano ba yung mga spy na pelikula. Kasi yung presidente natin nanood ng Ant-Man Oo, yun ang naging basihan niya kung bakit siya tumakbong presidente. Yung Ant-Man. Baka napanood ng spy movie. Tuloy. Opo, nabanggit nyo po na 10 taon na dito sa Pilipinas. Saan po sila nakabase dito, ma'am? Kasi nabanggit nyo rin po, taga Zamboanga. Mahigit na kinasal yata sila 2014 na, no? So, yung asawa niya nakarating na rin daw sa China, no? Dahil nagkaanak nga sila. May isang panahon din na dinala sa China para makita ng magulang itong panganay na apo, no? Actually, the one and only na apo. Ang talagang base niya is Zamboanga. Pero pag ganitong may kinokontract siya, kasi contractor lang siya Pag kinokontract siya na magtrabaho, tatanggapin niya. So, naa-assign siya sa Manila, sa Luzon, sa Visayas. Nako po. Contractor, naging spy. Yung contractor sa road mapping, ginawa nilang spy kids. Tapos ngayon, ayaw ipaharap sa pamilya, ayaw ipakausap sa magulang at kapatid. What is happening? Ganon. Tsaka maling-mali, no? May nagsabi na graduate daw siya ng People's Liberation Army na university. Hindi. Technical school lang. Zhejiang Technical and Vocational School. Doon siya nagtapos, no? So, ang layo-layo na sabihin mo, People's Liberation Army na university. Paktay ka diha. Vocational, naging... Dapat itong mga namumuno sa atin, dapat, dapat sastre sa sastre nagtatrabaho itong mga ito Dapat mananahi. Oo. Dahil yung kwento nila, pinagdugtong-dugtong, magaling magtahi-tahi ng istorya. So, parang nasaan yung intelligence natin kung ganyang information na ang nakukuha ninyo, panay false news. Paktay tayo dyan. Hindi po tayo may sabi. Si Madam po ang may sabi na false news po yan. Naloko na. Opo, at itong Chinese ma'am ay ano po yung kanyang profession? Sabi nyo nga po, contractor lang siya. And meron po ba siyang kumpanya dito sa bansa po? Yung kumpanya niya, dito wala. Dito, ang ano nila, may maliit silang parang tindahan na parang pharmacy and parang may grocery, gano'n. Yung parang small na sari-sari store style, no? Pero ang mainly is yung mga over-the-counter medicine sa Zamboanga. Yun yung ikinabubuhay ng asawa niya at anak niya. Tapos siya, yung kinukuha nga as parang technician, ganon. Contractual na technician,
para dito sa mga project na tulad ng ganito, no? So yung dalawang Pilipino na nahuli kasama niya, driver lang, no? Isang driver tsaka yung parang pahinante style na kung bababa siya, kailangan niyang i-check yung road condition, ganon, tutulungan siya ng dalawang Pilipino na kasama niya. Yun, mga kababayan. Na yan, nalaman natin ngayon, contractor pala. Malinaw ho, hindi daw po spy. Itinanggi ng China, itinanggi ng pamilya mismo, nitong Chinese na tinatawag nilang spy. Ngayon naman, aalamin natin, mga kababayan, kung saan ginagamit. Aalamin natin kung spy ba talaga siya o road mapper. Okay? So, itong nagro-road map. Okay? So, kung aalamin natin kung saan ginagamit itong mga aparato na dala-dala po nila. Wag na po tayo ang magkwento. Baka sabihin, magpi-fake news na naman tayo. Oo, kahit katotohanan, dahil nasusukol yung mga kalaban natin, sinasabi fake news. Oo, tayo. Si Ed Linggao, ikwento mo nga sa amin kung saan ginagamit yung mga aparato na yan. Kwento mo wait lang. Yung parang pahinante style sige. na kung bababa siya, kailangan niyang i-check yung road condition, ganon, tutulungan siya ng dalawang Pilipino na kasama niya. Ayan, pahinante, tsaka driver Ito, Ed Linggao, pasok! Kagimbal-gimbal ang balita ngayong Lunes, isa umunong Chinese spy, dinampot ng AFP at ng NBI. Tinitignan daw ng ang mga kampo ng militar gamit ang mga high-tech na kagamitan. Wala naman pong kwestiyon na malamang interesado ang Chinese government na makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa ating defense capabilities. Given naman po yun Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, bagong technology ang gamit ng espiya na ito. Bagong technology ini-espiya dito sa Pilipinas. Ayon kay Bronner, mukhang kumukuha ang espiya ng coordinates ng topography o yung korte ng lupain at magusali sa isang lugar. Maaari po itong gamitin para sa military targeting para sa, for example, kanilang artillery. Parang ang high-tech pakinggan. Pinakita pa ng mga otoridad ang mga gamit na kanilang nahuli sa umano'y Chinese. Marami po ang nauto dito, Oo. Marami po ang nauto dito dahil alam naman natin yung China is high-tech na talaga. Oo. Kung manunood nga kayo ng mga tawag dito, mga travel vlogger na pumupunta sa China, makikita mo talaga ang lupit ng China. High-tech talaga. Maniniwala ka talaga na high-tech yan. Pero high-tech nga ba? At ano ang gamit niyan? Tuloy. Spy. At sa unang tingin, mukha nga naman talagang high-tech ang mga ito. Mukhang pero magandang high-tech. himayin ang mga gamit na nakuha para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ni Kuya. Saga. Halimbawa po, ito pong malaking kulay dilaw dito sa bandang taas ay simple pong power inverter para i-convert ang 12 volts ng kotse sa, for example, 220 volts. Ito naman po nakapatong sa taas, may malakapang TP-Link, isa pong simpleng commercial router. At itong nasa kanan, ito po ay NTP server. Lahat po ng mga yan, makakuha mo sa mga computer shops dito sa Pilipinas o sa mga online marketplace applications. Ngayon, ano itong malaking kahon na ito na parang napaka-misteryoso? Halimbawa, meron siyang markang Synology. Yan. Okay, ito po yan. Pag sinearch mo sa Google, Synology Hard Disk Appliance, isa pong hard disk station na gawa sa Taiwan. Paktay ka niya. Yung Chinese spy, pinagamit nila ng Taiwan na aparato? Magkalaban yan sa teknolohiya, yung Taiwan tsaka China Tapos gumamit sila. Pinagamit ng Taiwan government ay Chinese government ng ng Taiwan. Samantalang meron naman silang mas malulupit pa diyan na gamit. At ang masama dito, kahit sa Shopee meron po niyan. Sa Shopee, sa Lazada meron yan.
Mabibili po yan sa mga online market apps sa halagang 50,000. Kaya po niyan sa Lazada. Ang natitirang misteryosong gamit Lazada. ay ito po. Ito po ang kulay silver na kahon na mukhang computer CPU. So kung sakaling Chinese government operation po ito, parang hindi masyadong high-tech o hindi masyadong military grade. O baka naman sinadya po yan para po hindi masyadong obvious. Pwede rin. So ano raw ang datos na nakakalap nitong espiyang ito? Ayon po sa mga otoridad, gumagamit ang espiya ng tinatawag na LiDAR or Light Detection and Ranging Equipment. Ang LiDAR po ay gumagamit ng mga laser devices para i-map out ang isang lugar o yung topografiya sa paligid. Pero ginagamit din po ito ng marami, hindi lamang po ng militar, kundi pang map surveying, transportation, conservation, agriculture at sari-sari. Ang pangamba ng mga otoridad ay baka raw magamit ito sa paligid ng mga base militar natin o yung mga EDCA site. Pangamba, baka, baka magamit. So, hindi sila sigurado. Hindi sila sigurado. Walang joke talaga. Kaya tuloy ang tanong ng isang reporter sa presscon kanina, abay kung topography coordinates lamang po ang kinukuha ng espiya, ano pong pinagkakaiba niyan sa Google Earth? Yan lang nga ang sinasabi natin, di ba? Walang joke. Nakakahiya, mga kababayan. Hindi lang po kapakanan natin, ng mga Pilipino, pati yung bansa natin, malalagay sa alanganin ng Pilipinas. Sino maniniwala sa atin, kung nagsisinungaling tayo? Maps o iba't ibang mga open source Diba? database na hindi mo naman kailangan mga espiya. Oh. Ang sagot po ni Gerald Browner, ang mga datos kasi na hindi makikita sa Google Earth gaya ng anong klase mga sasakyan ang naglalabas-masok sa isang base militar at saan ang mga entry at exit points, maaaring yun po ang kinukuha. Yun nga lang, para mga bagayan na kaya ring sagutin ng isang Blue Guard. Isa pang tanong na lumitaw, bakit kaya sinuplong at in-announce kaagad ng mga otoridad ang kanilang nahuling espiya? Disyerme lamang ito na-discover at dinampot na siya kaagad. Ang tanong pa ng ilan, kung hindi kaya mas mabuting minanmanan muna ang espiya ng matagal-tagal para malaman kung sino-sino pa ang ibang mga miyembro ng kanya umanong sleeper cell. Dahil kung pagbabasehan lamang ang mga pinakitang kagamitan at mga datos na kanya umanong kinukuha, parang hindi pa siya tatawagin na high-level spy na kumukuha ng mga sikreto ng Pilipinas. Paktay ka diha. Yan ang problema, mga kapatid, Doon po tayo nagka-problema Tama yung sinasabi, dapat tiniktikan mo muna. Dapat minanmanan mo muna bago ka magpalabas. Bago mo ipalabas, bago mo i-presscon, di ba? Ang problema kasi mga kababayan, naiipit na ang gobyerno dito sa usaping budget ng 2025. Kaya gagawa ng smoke screen. Ililihis nila ang mga kwento-kwento katulad nito, mga Chinese spy. Maglilihis sila ng kwento na napag-alaman natin na yung mga kagamitan ay hindi pala high-tech. Mabibili mo nga lang pala yon sa Shopee at sa Lazada. So, sino maniniwala sa atin ngayon? Kung halimbawa, sasabihin ng mga karating puok natin, karating bansa, ay sinungaling ang Pilipinas. Paano tayo makaka-attract ng mga investor, mga negosyanteng taga-ibang bansa kung iisipin nila naman lolokot mga sinungaling tayo? This is bad for our country. Gusto ata talaga nila pag-awayin ang gobyerno ni Marcos, awayin ang China. Kasi kung mapapansin natin, mula nang maupo itong mga damuhong ito, gigil na gigil sila sa China. Hindi ko alam kung bakit. Kung ano-anong pinagagawa nila para masira, magalit ang mga Pilipino sa China na hindi naman dapat. Pukin ang ina nyo, China nga ang unang tumulong sa atin na magbigay ng bakuna nung noong pandemya. So, ang nangyayari, tayo na lang aayos na mga kapalpakan nila. Tayo na lang aayos na mga pagkakamali nila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag
At paglalahad ng tunay na pangyayari at mag-sorry na lang tayo sa China. Ganon. Mag-sorry na lang tayo kasi palpak yung mga namumuno sa atin. 'Di ba? Alam nyo mga kababayan, di ko nga maintindihan kung bakit kailangan natin i-portray or kailangan natin linlangin ang taong bayan o bakit kinakailangan nating galitin ang mga Pilipino, pilitin na magalit ang mga Pilipino sa China. I don't see a reason why na kailangan natin magalit. Na samantalang pinoprovoke naman natin sila ng pinoprovoke dyan sa West Philippine Sea. Huwag na po tayong maglokohan. May mga kakilala po kami na mga reporter. Alam namin ang kwento dyan. Oo. At tayong Pilipinas, na napakahirap na bansa natin mga kababayan, tayo pa yung may gana na magmalaki sa China. Imbis na nakikipagkaibigan tayo sa China, gusto natin awayin. Samantalang ang Amerika gusto makipagkaibigan sa China. Anong laban natin sa China kung gusto nating awayin? Kung gusto tayo ng awayin ng China, baka bumahing lang lahat ng mga Chinese, matumalsik tayo. Alam nyo ba kung ilang bilyon ang Chinese community, ang mga Chinese? Mahigit 1 bilyon na sila. Tayo, sabihin na natin, 120 million. Sa number pa lang, wala na, talo na tayo. Kaya mas maganda yung ginawa ni PRRD. Enemy to none, friends to all, enemy to none. Tayo parang gusto natin makipag-away. Bakit? Ano mapapala natin dyan? Samantalang yung makapangyarihang bansa, pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, gustong makipagkaibigan sa China. Look at this. And we know that you called President Xi Jinping last Friday. We heard that you had a good discussion. How do you see the relationship between the U.S. and China in the next 4 years under your leadership? He called me, but I see it very good. I think that we're going to have a very good relationship. All we want is fairness. We just want a level playing field. I like President Xi very much. I've always liked him. We always had a very good relationship. It was very strained with COVID coming out of Wuhan. Obviously, that strained it. I'm sure it strained it with a lot of people, but that strained our relationship. But we always had a great relationship, I would say, and we look forward to doing very well with China and getting along with China. Hopefully, China can help us stop the war with, in particular, Russia-Ukraine. Yung Amerika, mga kababayan, kinakaibigan nila China. Gusto nila makatrabaho or magkaroon ng magandang relationship ang Amerika at ang China. Tapos tayo awayin natin. Yung mentalidad kasi natin mga kababayan, medyo yun ang humahad lang sa atin para maging maunlad na bansa tayo Dapat hindi po natin iniisip kung anong bansa po yan. China ba yan? Amerika? Europa ba yan? Australia ba yan? Dapat hindi po natin iniisip yun. Dapat ang iniisip natin kung sino ang makakapagbigay sa atin ng tulong para sa ikauunlad ng ating bansa. May kwento ako. Kwento po ito ng isang matalinong tao na tawag dito, analyst po ito, political analyst, isa siyang mayroon siyang isang malaking komunidad na hinahawakan. Basta itong tao na ito ay matalino. Ang kwento sa amin, diyan sa Africa, alam naman natin ang Africa, mga kababayan, ay sinasakop din yan ng mga Amerikano, no? Mayroong isang may isang lugar diyan sa Africa na kumalas sa Amerika. Bakit? Anong rason? Yung Amerika daw, ang dinadala sa kanila, giyera.
Pero yung China, ang dinadala sa kanila, mga eskwelahan, mga ospital, mga kalsada, at mga tulay. Kaya, nag-decide, yung presidente ng lugar na yon dyan sa Africa, na i-let go ang Amerika at papasukin ang China. Tama nga naman. Dapat ang iniisip natin, yung kahit sino o kahit anong bansa na makakapagbigay ng kaginhawaan, makakatulong sa mga pangangailangan natin sa Pilipinas, dapat kinakaibigan natin. Oh. Yung China, napakaraming nagawang kalsada dito sa Pilipinas, mga kababayan, na you can't imagine na pwedeng gawin. Look at the Davao-Samal Bridge. Pumunta kami dyan, inuumpisahan pa lang yan, like 3 months ago. Ngayon, padugtong na ang Davao-Samal Bridge. And Macau, mga kababayan, dati hindi ka po pwedeng sumakay sa sasakyang panlupa papunta ng Macau. It's either mag-aeroplano, chopper, or magbabarge ka. Magbabarko ka. Pero ngayon, pag pumunta ka ng Macau, pwede ka nang sumakay sa bus. Alam niyo kung saan dumadaan? Sa ilalim ng dagat. Oh, biruin mo 'yon, yung dumadaan ka sa ilalim ng dagat ng mga nasa 16 kilometers paglubog mo doon sa tunnel, nasa ano ka pa? Nasa Hong Kong. Paglabas mo, nasa Macau ka na. Isn't it amazing? Ganon kalupit ang teknolohiya ng China. Oh. Kaya kung gusto natin, magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang infrastruktura, kumampi tayo, kaibigan natin, yung mga bansa na makakatulong sa atin. Huwag natin tingnan kung China ba yan, Amerika. Walang problema. Tinutulungan ba tayo ng Amerika? O walang problema. By all means, papasukin mo dito yan. Ano ba dinadala ng Amerika dito? EDCA. Gera. Yung China, ayun, mga tulay. Mga eskwelahan, mga ospital. Yun ang dinadala ng China. Real talk yan. Wala tayong pagtatalunan yan. Dahil kahit mag-aral kayo na mag-aral, yan ang lilitaw sa bolang kristal. At may tanong nga Oo, may tanong nga. Oo. May isa tayong kakilala natin, na kinausap daw niya yung malalaking tao sa China. So, ibig sabihin, yung may katungkulan din sa China, sa gobyerno ng China. Nakausap daw niya, sabi niya, if ever daw ba na makipag-collaborate or mag-partner ang China at ang Pilipinas, mapagdudugtong-dugtong ba ng China ang mga lupa natin dito sa Pilipinas? Ang sabi ng Chinese na taga-gobyerno ng China, pinakita daw sa kanya yung mapa. Ayan, pinakitaan niya ng mapa. Tinanong daw itong kakilala natin, where is the Philippines in the map? Sabi, where is the Philippines in the map? Tinuro niya, ito. That's the Philippines. That's our country. Where is the China? There. That's your country. Very big. Oo. China is very big. Yes. Very big. Pero kahit malaki yung China, nagawa nilang pagdugtong-dugtungin yung kanilang mga lugar gamit ang tulay, kalsada, at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, kung nagawa nila sa China na pagdugtong-dugtungin ang kanilang mga lugar, yung Pilipinas na parang tuldok lang, imposible ba? Na mapagdugtong-dugtong katulad ng sinasabi ni Pastor Apollo Sikibuloy na mula Apari hanggang Hulo, pagdudugtong-dugtungin ang lupa ng Pilipinas? That's doable. That's possible. Dahil yung Chinese na mismo nagsabi, kayang pagdugtungin yan. Nagawa nga namin sa China yan eh. Sa inyo pa kaya na pagkaliit-liit ng bansa nyo? That's the fact of the matter, mga kababayan.
Kaya, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga fake news, sa mga gustong iparating sa atin ng kung sino-sinong Pilato. Mga kababayan, baka masadlak tayo sa kasinungalingan. Katulad nito. Doon lang po tayo sa tama. Meron na po tayo napakarami ng source of information natin. Mag-research po tayo, mag-aral po tayo. Okay? So once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. If you have a violent reaction, if you have an opinion, please write down to the comment down below. Pag-usapan natin yan sa mga susunod natin na mga topic, mga kababayan. Magandang araw sa inyo lahat. Goodbye.